Hello mga kaits! Welcome na naman sa panibagong vlog. This is our day 2 dito sa Hong Kong. Medyo hindi kami ready. Biglang umambon. Well, actually umuulan na kahit cloudy lang yung nakalagay. And naniwala kami sa weather forecast. So hindi kami nagdala ng payong at raincoat at yung parang pinaka-raincoat ng stroller ng kambal. So ngayon, buti na nakahanap kami ng bilihan ng payong at yun, tayo ay maglalakad-lakad pa naman today. Sana medyo tumila na yung ulan. At para tayo ay makapag-food trip. Kasi itong second day natin na i-dedicate natin sa pag-food trip at sightseeing sa may central area doon sa Hong Kong Island. Kasi kasalukuyan tayo na sa Kowloon Island, kung nasaan yung TST at kung nasaan yung hotel natin na nasa may Austin Road lang. Malapit-lapit lang, ilang minutes away lang from TST mismo, mga kaits, or Tsim Sha Tsui, na paboritong puntahan nating mga Pilipino as first-timers and as repeat Hong Kong tourists. So today, balak natin kumain, mag-food trip at abangan ninyo yung mga kakainan namin. At sana napanood day 1 kung hindi pa panoorin nyo after nito. At yung mga iba pa naming videos sa Fukuoka, sa Hong Kong, sa Boracay, at iba pa. Don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. Tapos, pwede nyo rin gamitin yung aming mga promo codes kapag kayo ay magta-travel in and out of the Philippines. Or pwede rin sa mga staycations. Eats Agoda or the Tans sa Agoda Hotels. And Agoda Activities naman, Tans Activity or Agoda Eats, mga kaits. Or pwede rin Eats Klook at the Tans Klook para sa Klook Hotels. At syempre, kung first time niyo, pwede nyo itong gamitin sa Klook Activities. Mamaya, kita-kits tayo kapag nakarating na kami sa unang destination natin na masarap na food tripan. Tara, let's go! Crispy, creamy, sweet, at talagang decadent. Naks decadent. Ito lang yung pinaka-kusina nila, mga kaitso. Ang ganda. Talaga outdoor stir-fried. Tapos yung mga ingredients andito na. Mga kaits, ito na yung PMQ or Police Married Quarters. It's in Central Pier. Ang ganda. Sa halagang 70 Hong Kong dollars lang. Siyempre, mommy bee tax naman dyan. Ayun, oh. Oh. Ito. Sabi ni Bini, sobrang bango. Amoy na amoy talaga yung garlic. So, tingnan nyo yung ngiting yan. Alam niya, kakain sa Shake Shack eh. Kaya nawala yung busog niya. Nag-order ng Shack Burger. We made it dito sa may Jordan Station. So from Jordan, pupunta kami ng Central, which is 1, 2, 3 stops away lang, mga ka-eats, from Jordan. So, Tuen Wan Line or Red Line lang. Ang maganda dito, mabilis naman sumakay sa kanilang MTR. Tapos, from here, ito na yung pwede nyong sakyan. Pagka nag-liking kayo, yun yung papuntang Disneyland. Pero ito, papuntang Central or yung Airport Express, mga kayo. Magandang good morning muna. Good morning. Are you hungry na? Yes. What are we gonna do first? We're gonna eat. Ride the train muna pala and then eat. Last stop pala ng Tuen Wan Line, ang Central. No, pag papunta kayo ng Hong Kong Island, pero kapag papunta kayo ng Tuen Wan yung last stop. Tapos meron na rin ditong MTR papuntang Kennedy Line, pero Kennedy Town, pero ibang line na yon. So, ibang pupuntahan na yan. Si Kennedy Town, sikat siya sa kanyang harbor views din. Tapos merong magandang Arabica doon, mga ka-eats. So yun, Central. Sikat tong picturean yung mga tiles nila dito sa MTR. Mga ka-eats, nandito na kami sa Central area ngayon dito sa Hong Kong. Sikat din tong area na to for shopping and dining. Para rin siyang TST pero sa Hong Kong Island. Ang medyo tricky lang dito is kapag may kasama kayong senior or mga kids kasi medyo pa up and down siya. Mas may mga lugar talaga na dapat maghagdan kayo. So yun lang naman. Pero kapag kayo ay mahilig mag-food trip, mas recommended namin mag-food trip dito kasi marami talagang masasarap kainan dito, mga ka-eats. Kaya yun yung kakainan natin today at sana makarami tayo para kapag nagpunta kayo ng Hong Kong next time,
masundan ninyo yung aming itinerary. Sa mga mag-Hong Kong dyan at namimiss nyo yun, Don Key. Meron din dito mga ka-eats. Ito yung example mga ka-eats ng slope or mga hagdan-hagdan dito sa Central. Naalala nga ni Bini, dun sa may 7-Eleven banda ko nalaglag yung aking GoPro mga years ago. Mga ka-eats, unang destination natin, yung sikat na sabi nila, yung origin ng Hong Kong milk tea, Lan Fong Yuen, Cha Chan Teng. Dito yan banda sa Gage Street, malapit lang sa Central Station. Doon kami sa dulo galing mga ka-eats. Grabe yung tarik niyan. Simula doon sa dulo hanggang dito. Kaya pawis na ako. Papasok na tayo dito sa Lan Fong Yuen. Nakalagay lang talaga $40 per person ang kainan dito. So makaka 200 tayo dito agad. Ito yung itsura ng lugar sa loob. Masikip, crowded, pero okay lang. Sa kakamadali ni ate, hindi na ako nakapag-order ng milk tea. Pero dun sila sikat. So nag-order kami ng noodles, ng pineapple bun, ng sandwich pa ata, parang ganyan. Tapos, 2 ice lemon tea saka lemon water. Pero magdadagdag tayo ng ice milk tea kasi doon sila sikat. Tuwang-tuwa na sila sa kanilang Temple Street Night Market Hall. Salamat sa ninang ni Sabine na si Ninang Cathy for this camera. Pero itong dalawa, galing ng Temple Street Night Market. Dumating na yung mga in-order natin, pineapple bun na may butter, lemon water, iced lemon tea, yung paborito ni Mommy Bianca na instant noodles with luncheon meat and fried egg. Tapos yung kanilang Hong Kong style French toast at iced milk tea. Dumating na lahat ng in-order namin. Ito na yung pinakahuli, instant noodles na may chicken at scallions and cabbage. Kumakain na si Ate Bini. You can let her try. You can try, you can ask nicely, okay? Tapos ito yung noodles, binigyan kami ng bowl at yung spoon and fork nandito na sa lamesa. Ito pala yung syrup for the French toast. Ang total natin dito ay 237 Hong Kong dollars mga ka-eats, no? So, pwede na siya, parang katulad nung kinain natin nung isang araw sa Cafe de Coral. Siguro kapag pamilya ka, expect na lang na at least 40 to 50 Hong Kong dollars per person ang inyong gagastusin dito sa Hong Kong kapag hindi masyadong kamahalan yung pagkain. Mga ka-eats, bago tayo pumunta sa next stop, kamusta yung Lan Fong Yuen, Mommy B? Yung first time namin kumain doon kasi usually bumibili lang kami ng milk tea and kahit na sobrang busy, okay na okay siya kainan for first timers para matry nyo yung mga traditional breakfast dito sa Hong Kong. Nagustuhan ko yung kanilang French toast. May mga na-try kami sa ibang mga shops pero sabi ko nga kay Daddy Mark, yung sa Lan Fong Yuen yung pinakamasarap for me kasi ang ganda ng pagkakaluto tapos yung syrup mag-blend mabuti dun sa tinapay. So okay na okay siya. May tip lang pala ako. Kung kaya nyong makahanap ng menu online bago kayo pumunta para at least may idea na kayo kung ano yung gusto nyong kainin para hindi kayo mararate. Lalo na kung hindi kayo sanay na minamadali, hindi kayo sanay na tinataasan ng boses. Research na kayo online. Well, kami rin naman, ipapakita namin sa inyo. Makikita nyo sa video yung kinain namin and yung pangalan. So, at least magkaka-idea kayo kung ano yung gusto ninyo lang orderin. So, mag-ready na kayo bago kayo pumunta. Ito yung ating next stop mga ka-eats, yung sikat na Tai Chong Bakery dahil sa kanilang egg tart. Pero yung egg tart dito, very traditional siya. It's either the cookie tart or the puff pastry tart. $12 yan mga ka-eats. Pasok tayo. Ito yung itsura ng puff pastry egg tart. Tapos ito naman yung kanilang cookie egg tart. Tapos ito pa yung iba nilang mga binibenta dito. At ito rin. Pwede rin kayo bumili ng mga pampasalubong. At ito mukhang bago to. Mukhang sugar puff donut siya. Mukhang masarap. Kakainin na ni Ate B yung kanyang cookie crust na egg tart. Good. Is it really good? Yeah. What do you like about it? I like that it's like a jelly top, but it's not that like it bursts like feels like yogurt or something. It just tastes so good. I think now it's same as Big House. Oh, ito naman yung puff pastry egg tart. Is it yummy? You like it? Wow, enjoy!
Kung first time ninyo at gusto nyong matry ang traditional egg tart nila, okay siyang bilhan dito. $12 siya. Pwede na for $12. Pero for me, since na-try ko na yung bake house pa rin talaga. Kasi yung texture niya parang masyadong malambot. Parang ang hirap niyang hawakan kasi very, very soft yung yung puff pastry niya. Pero yun nga, kung first time nyo at gusto nyo makatry ng traditional, subukan nyo to. Ang tanong, papasa ba to sa mga trentahe? Sa mga, hindi siya masyadong matamis. So, I think papasa siya sa mga 30. Mga ka-eats, ang maganda dito sa Central, kapag nag-food trip kayo, magkakalapit lang talaga yung mga kakainan. Galing kami sa Lang Fong Yen. Tapos ito, yung Tai Chong Bakery. Tapos sa tapat ni Tai Chong Bakery, merong branch dito, yung Michelin rated or Michelin Bib Gourmand na Chung Hing Ki Shanghai Pan Fried Buns. Yan yung parang pumuputok talaga sa dami ng sabaw sa loob. Para siyang fried siopaw na maliliit. Tapos pagka kinagat ninyo, puputok. So dapat dahan-dahan lang kasi mainit talaga at marami yung sabaw. Nasa vlog ko na siya before pero i-vlog namin yan ulit sa susunod na vlog kasi mag-food trip naman tayo sa may TST area. Pero ngayon may pupuntahan tayo. After natin mag-Taichung, may pupuntahan tayong sikat din na pastry shop dito sa Hong Kong, malapit lang sa may mid-levels escalator. The longest escalator system sa buong mundo. Yung next stop natin mga ka-eats, 3 minutes walk lang. So, paano ba nagna-navigate dito sa Hong Kong? No? Usually, kahit saan kami magpunta, minsan kahit sa Pilipinas nag-Google Maps talaga kami. So, wag kayong gagala, lalo na sa ibang bansa, kapag wala kayong Google Maps. Mabilis lang yan. Hanapin nyo yung destination ninyo. Tapos, top directions. Kapag nag-top directions na kayo, makikita nyo kung saan kayo galing, ilagay niyo. Tapos, from where to the destination. Tapos, ituturo na nila sa inyo kung ano yung mga ways papunta doon. Maganda yan, lalo na kapag nasa ibang bansa kayo kasi may iba't ibang options talaga mga ka-eats. So, tayo ay aakyat na naman dito sa matarik na lugar para pumunta doon sa next stop natin. Next stop natin mga ka-eats ay itong Vision na sikat sa kanilang pastries. Lalo na yung bibilhin ni Mommy Bianca. Located dito sa may Central Mid-Levels Escalator at buti lang medyo maiksi pa yung pila. Ito yung mga pastries nila mga ka-eats. May mga cookies, iba't ibang klaseng mga cream naman, croissant. Pero ang number 1 bestseller ay itong Matcha Mochi Danish na 62 Hong Kong dollars, may kamahalan. At yung Pistachio Custard Danish. Panalo daw yan. Pero yung pang-una natikman na namin. Dito naka-display yung mga cakes niya. Pero grabe, itong store nila, kanina pagdating namin wala pang pila. Pero ngayon, may pila na ng mga bibili ng Matcha Mochi Danish na sikat sa social media. Ito na mga ka-eats. Mommy B got the goods. So sabi daw sa kanya, best eaten within 2 hours at magandang tandaan, cashless sila dito. So kailangan credit card or octopus pwede. Pwedeng octopus, pwedeng credit card. Or baka kung may debit card can approve. Ito yung kanilang pistachio at yung matcha. Pareho silang may mochi. Yes. Ayun, yun lang talaga. Number 1, bestseller. Tapos ito yung number 2. Bestsellers. Ito na yung kakainin na natin, yung kanilang Matcha Mochi Danish, 62 Hong Kong dollars. Wow! Wow, 2 bites pa. Ay, yung mochi sa loob, oh. Matcha na, mochi pa. Siyempre, Mommy B tax naman dyan. Ayun, oh. Wow! Kitang-kita yung matcha mochi. Kitang-kita nyo naman yan. Tapos very flaky. Grabe yung yung matcha flavor. The matcha flavor is really strong. Tapos yung mochi niya, very cookie. And yung pastry, ang sarap. Sabi ni Mommy B, matcha is matcha-ing. Ba, meron pang sage. How is it? Wow! How about Didi Bear? Try? Ba? Dito, 4 years old, matcha-matcha. Yummy? Wow! Next sa titikman is yung pistachio mochi Danish. Grabe yung Danish sobrang buttery. Oh, sarap, no? 68 Hong Kong dollars. Kita-kita nyo, ang ganda ng kulay ng pistachio. Halata nyong sila mismo yung nagiling.
Ano, madalian lang. Matcha mochi or pistachio Danish? Matcha pa rin for me. Wow! Aba, pistachio naman. Ujus! Aba, Didi Bear. Didi Bear din yan, oh. Uy! So crunchy. Siyempre, si Ate Bini din daw. Ako naman, mga ka-eats. Grabe. Wow, that's good. Mangka Eats, what I like from Vision better is still the matcha. It's really good kasi. As you can see what Dad said, it's like nakaka-umay. Like, the pistachio really gives you pistachio flavor. So, I still like matcha. FYI? And for your information, you should always bring water or water bottle because they only give you hot water here in Hong Kong. Most of the time. Yeah, most of the time. To be sure, they need to bring their own. Water bottle. Doon lang tayo nang galing, mga ka-eats. Ilang meters away lang si Vision. Akyat lang kayo konti dito sa Staunton Street. And then ito na agad, si Bakehouse. Pero bago yon, papakita ko muna sa inyo yung mid-levels escalator. So ito, yung escalator system na pinakamahaba sa buong mundo. Maganda dito, puro siya paakyat, wala siyang pababa. Kasi yung pababa niya, slope lang talaga siya, mga ka-eats. Tapos nagbumula yan, dun pa sa malayo. Talagang sa babang baba. So maya-maya, pupunta tayo sa Bakehouse para tikman, syempre, at ipakita sa inyo yung kanilang sikat na egg tart. Ito na yung Bakehouse. Pag nakita niyo yung makulay na pader na yan, at itong pilang ito, pumila na kayo. Nakapila na ako, mga ka-eats. Medyo maiksi lang naman yung pila. At feeling ko mabilis lang naman to. Yung Bakehouse na egg tart is 14 Hong Kong dollars. Mas mahal lang siya ng 2 dun sa Taichung. Pero grabe yung difference ito, mga ka-eats. Open ang branch na ito from 8 a.m. to 9 p.m. Pero mukhang nasusold out yung kanilang egg tart mas maaga sa 9. Ito na yung Bakehouse, mga ka-eats. Grabe to. Ito yung mga binibenta nila. Pero ang pinakasikat talaga yung kanilang egg tart na sourdough egg tart. At mukhang bibili din tayo ng iba pang mga goods sila dito kasi mukhang masarap, mga ka-eats. After 5 to 10 minutes, I got the goods, mga ka-eats, from Bakehouse. Bumili ako ng isang donut at egg tart. Ganito nakahaba yung pila, medyo intense. Tawid na tayo. So ito yung mga bumibili ng Bakehouse at ang daming kumakain sa paligid ng mga Bakehouse. Kami rin, kakain na rin, mga ka-eats. 42 Hong Kong dollars itong vanilla custard donut Hindi ko alam. Titikman na ni Mommy Bianca. So buti lang dito sa Central, may mga pockets of na pwede kayong kainan. Tapos may mga trash bins din, kaya okay. Kamusta, Mommy B? Sarap? Sulit ba for $42? Hindi kasi ako fan ng custard, yung custard sa donut talaga. Pero okay naman siya. $42. Pwede niyo i-try kung mahilig kayo. Medyo mahal. Medyo mahal siya. Pero malambot yun doon. At syempre, yung sourdough egg tart na 14 Hong Kong dollars. Gabi. Crispy, creamy, sweet, at talagang decadent. Naks decadent. Dito lang yan sa Bakehouse. Sa lahat ng Bakehouse na matitikman ninyo, bumili kayo nito. Siguradong hindi kayo masasawa. Sobrang sarap niyan, mga ka-eats. Mga ka-eats, matapos sa Bakehouse, naglakad lang kami up Staunton Street. Talagang up, mga ka-eats, kasi medyo A for effort talaga ang mga kalsada dito sa Central. Yun lang talaga yung warning natin, no? Very cultural siya, very aesthetic, maraming cafe, maraming kainan, pero ang ano lang talaga natin dito ay hindi siya masyadong senior friendly. Pero kung kaya ng inyong mga tuhod, kaya ng inyong energy, nako, worth it naman siya kasi maraming pwedeng kainan, maraming picture spots, at siguradong mag-e-enjoy kayong buong pamilya. Nandito kami ngayon sa tapat ng PMQ. Parang dati siyang police station, hindi ako nagkakamali. So, ginawa na siyang parang shopping, ganyan, may mga boutique-boutique dito. Tingnan natin kung makakapasok tayo at meron naman, parang accessible naman siya. So, tara, tingnan lang natin kasi parang may mga restaurants din dito at hindi ko lang alam kung ano pa yung mga shops dito. Tara, pasukin natin. Pagpasok pa lang, makikita nyo, no? May mga restaurants,
may mga cafe. Yan, syempre, I think bar din. Kasi sa Central, parang uso talaga yung mga bar dito. Kasi for the expats and for the locals. Tapos, pag nakita nyo, separated siya into 2 blocks. So, meron siyang Block A, which is nandito tayo sa may Staunton, at yung Hollywood Block B. Titingnan natin kung ano yung makikita dito. Sa elevator, mga kaits, ito yung makikita ninyong mga shops dito at iba pang mga stores. Mga kaits, ito na yung PMQ or Police Married Quarters. So, dati siyang PMQ. Pero ngayon, ano na siya, mga local brands, iba't ibang mga stores, meron mga restaurants din. Ito yung Staunton Block at ito yung Hollywood Block. So dito ata hino-hold yung mga art exhibits, mga shows. Siguro minsan may mga concert. Tapos yan, from the 1st to the 7th floor, makikita nyo dito yung mga shops ng mga local Hong Kong artists. Galing. Katulad nito mga kaits, so may nagbindahan ng mga toys. Tapos dito, may neon workshop. Grabe, ang galing. Pwede kayo gumawa ng neon lights. Katulad nito mga kaits, sineselebrate siya. Si Karina School. So, happy birthday, Karina. Parang very creative nitong space na to. Ito yung itsura ng labas dito sa Hollywood Block. Tingnan niyo, sobrang artsy kahit yung kanilang elevator. May painting, may graffiti. Tapos dito may mga restaurants. So talagang ano siya, space siya for mga locals to do business. Ang galing kasi na-convert na nila to para maging lugar for business and trade. Mga kaits, kami kasalukuyan lang naglalakad-lakad around dito sa area ng Central. Tapos makikita nyo, may mga school, may mga residential, yan o. Tapos, marami rin talagang stairs. Tulog yung kambal. So, ang mangyayari nito, lakad-lakad lang muna kami at punta-punta kung saan kayang pumunta ng stroller kasi hindi tayo makakababa sa hagdan. Medyo may istorbo yung tulog nila. So, malapit lang dito, nilalakaran namin ngayon sa Bridges Street. Ayun, Manmo Temple na sikat sa kanilang belief dito sa Hong Kong. At syempre, pinupuntahan na rin ng mga turista. Hindi ko alam kung mapupuntahan natin siya. Tingnan natin mamaya kung tayo ay papala rin. Pero maganda dito sa Central, marami mga hagdan-hagdan, marami mga aesthetic walls na pwedeng mabisita mga kait. So, tayo ay lakad-lakad lang muna dito at chill lang kasi patunaw muna tayo ng mga kinain natin. Medyo marami tayong kinain so far. At mamaya after nito, itutuloy na natin yung ating food trip video. Mga kaits, nandito na kami sa may Stanley Street, sa may Central para kumain dito sa isang Dai Pai Dong dito. Ang pangalan niya ay Sing Kee or Sing K, S-I-N-G-K-E-E. Nasikat sa kanilang mga stir-fried. At syempre, mga seafood. Sana tama lang talaga yung mga in-order natin. So, outdoor food stall lang siya. May mga umbrella lang na ganito. Tapos ito yung mga tables and chairs. Talagang monoblock lang tayo. Ito yung kanilang menu dito mga ka-eats. Nag-order tayo ng sweet and sour pork. Ito, 83 na agad yan, sweet and sour pork. Tapos nag-order tayo ng fried rice, which is 50 Hong Kong dollars. Tapos nag-order din ako ng parang $90 ata yung kanilang parang razor clams ba to? Razor clams. Tapos nag-order din ako ng shrimps. Medyo splurge meal natin to. Pero, nandito lang tayo sa parang eskinita lang talaga mga kaits. Dito sa Stanley Street sa Hong Kong. Ito lang yung pinakakusina nila mga kaits. So, ang ganda. Talaga outdoor stir-fried. Tapos yung mga ingredients nandito na. Ipapasa lang sa kanila. Parang station lang to. So, mabilisan lang to. Baka ilang minutes lang yung kinain natin. Dadating na sa ating table. After mga 5 to 10 minutes siguro dumating na yung ating mga order. Ito yung ating fried rice na may egg and shrimp. 50 Hong Kong dollars yan, sure ako. Ito yung ating sweet and sour pork ribs. Ribs yan huwag yung kakagatin kasi may buto yan. Dahan-dahan lang. Tapos ito yung ating steamed shrimp with garlic and sotanghon. Meron pa tayong hinintay na isa pero pwede na kumain mga ka-eats. Umuusok-usok pa mga ka-eats, fresh off the wok. Again, ito yung kanina, sweet and sour pork ribs. Hindi siya purong laman, may buto yan. Tapos ito, sabi ni Bini, sobrang bango. Amoy na amoy talaga yung garlic.
Kumpleto na yung ating 4 dishes dito sa Singke. So, ito yung razor clams with garlic and sotanghon. Ang lalaki pala nito. Kala ko ang liit lang. Kaya 5 piraso, ang laki. Parang sabi niya kanina mga 90 HKD yan isa. So, isang buo na. Tapos, titikman na natin mga ka-eats. Dito lang yan, sa Singke. Outdoor, very local Hong Kong ang datingan. Lahat masarap, mga ka-eats. Ito lang, problema ka lang talaga may buto, so kailangan mag-ingat. Ito, mabilis kainin. Ito, grabe, unexpectedly, ang laki. So, technically, halos pareho lang talaga silang timpla, iba lang yung protein. Pero, ito medyo kakaiba. Parang medyo may chew siya, may bite. Grabe, sobrang fresh sila pareho mga ka-eats. Ang galing. Yung technique talaga. Mga ka-eats, kakatapos lang namin kumain sa Singke. Siyempre, sobrang busog. Ang sarap ng fried rice, yung timpla ng shrimps, tapos yung sweet and sour pork nila, masarap din yung timpla. Although, yun nga, yung mabuto, kaya ingat lang sa pagkain. Tapos, yung razor clams na in-order namin, actually, kung hindi kami nag-order no, hindi kami mapapamahal. Mura lang siya. Napamahal lang kami kasi per piece pala yung price, 90 Hong Kong dollars per piece. So, napansin ko nga kanina nung nag-order si Daddy Mark, parang nung tinuro niya yung razor clams, nag-send niya si auntie na kung parang ilan. Since 5 kami, parang nag-suggest siya, 5, parang 5. So, si Daddy Mark, okay, sige. Sumulat siya 90. Tapos sinulat niya, in-explain niya, parang 90. So, akala ni Daddy Mark na 90, 5 peraso na. Yung pala, 90 siya per piece. Kaya naman pala pagkalaki-laki. Pero in fairness, very fresh, masarap. Yun lang, kung hindi naman kayo kumakain nun, hindi nyo kailangan orderin. Skip nyo na lang. Or kung gusto nyo lang itry, tandaan nyo lang na 90 Hong Kong dollars siya Masarap kasi per siya eh. piece. Kasi masarap nga, at saka very fresh. So yun, yung 4 na yun, lahat masarap, lahat okay itry. Tapos kung gusto nyo lang ma-experience yung local Hong Kong eats dito sa central area, pwede nyo siyang subukan. Tapos under, naman siya, may umbrella. Tapos yung stool, kung kaya na ng kids nyo, umupo sa ganong stool, then pwede nyo siyang subukan. Parang monoblock. Monoblock. Monoblock, yan. So, nasabi mo na yung total? Yung total, parang na-carried away ako sa pag-explain dun sa clams. Yung total lang kinain namin na 4 dishes, 723 Hong Kong dollars. Tumataginting. Mga ka-eats, tapos na kami maglakad-lakad sa Central, mag-lunch sa Dai Pai Dong. Naglakad kami papuntang IFC Mall. Maiksing tawid lang gamit ang kanilang footbridge at nandito na kami ngayon sa paborito naming branch ng Shake Shack sa buong mundo. Sa buong mundo. So ito, yung Shake Shack dito sa IFC. Bakit? Dahil napakaganda lang naman ng view ng Victoria Harbor dito mga ka-eats. Sobrang panalo. At dito kami unang nakapag-Shake Shack ever in our lives. Kaya maganda na siya. Memorable pa talaga. Makapapakainin lang yung twins kasi nakatulog sila kanina. Tapos mag-order tayo ng mga items na wala sa Pilipinas. Kaya tara, kain tayo dito sa Shake Shack sa IFC Mall, Hong Kong. Ito yung in-order ni Mommy B, Shack Burger. 62 na isang Shack Burger. Wow! Tapos 43 isang onion rings na may sour cream. Tapos meron silang fries sa 29 at open sesame na single na concrete for 44 for a grand total of 245 Hong Kong dollars. Ito na yung in-order ni Mommy B, French fries or yung kanilang famous na crinkle cut fries, onion rings with sour cream at open sesame na concrete, tapos syempre, Shack Burgers for the win. Dahil busog pa kami ni Mommy Bianca, na yung mga kids mo nang kakain. Si Ate Bin sabi niya kanina, busog na siya. But alam ko, pag sinabi niyang busog na siya, meron siyang inaabangan na pagkain. At yun, alam niya na mag-e-end kami ng biyahe namin dito sa Hong Kong Island, sa IFC Mall. At alam niya, nakakain sa Shake Shack. So, tingnan niyo yung ngiting yan. Alam niya, kakain sa Shake Shack eh. Kaya nawala yung busog niya. Nag-order ng Shack Burger. Di ba? Oh, you feed your sisters burgers? Enjoy, babies! Mommy B, ba't lagi tayong kumakain dito kapag nag-order?
bukod sa mahilig kami sa burger at fries at favorite namin si Shake Shack, gustong-gusto namin yung view dito. Kasi ang ganda ng pwesto niya. Kitang-kita mo yung harbor. So, nakaka-relax. Kapag habang kumakain ka ng burger, nagsishake ka, meron kang magandang view. Tapos, katabi lang din ni Shake Shack, merong open space. So, yung mga kids, pwede silang maglaro, magtakbuhan, habang kayo mag-asawa ay nakaupo, nagre-relax, nagkukwentuhan. So, nakakatuwa. Kaya lagi kaming madalas, pag nag-Hong Kong kami, dumadaan kami dito. Aside sa burger and fries, the view and yung open space dito sa IFC Mall. Mga ka-eats, tapos na kami sa IFC Mall at nandito na kami ngayon sa what seems to be bago na yung tulay, yung footbridge mula IFC Mall papuntang Central Pier. So meron pa silang parang pa-history ng Hong Kong dito or ng Henderson Land. Kasi parang may dinedevelop dito na building si Henderson Land. So itong walkway na to, papunta na ito ng Hong Kong Observation Wheel, Hong Kong Maritime Museum, at yung mga iba-ibang pier na pwede nyong pagsakyan ng mga ships dito, ng mga ferries. Mga ferries sila. So parang pwede yung Aqualuna, pwedeng yung papuntang Chung Chau, papuntang Macau, merong Star Ferry, water taxi. Yan, so parang sa 2027 daw, i-expect na mas maganda na itong Central Yards by Henderson Land. Hindi pa to ganito nung nagpunta kami noong September. Kahit nung January, nagpunta ako. Hindi pa ganito. So, bago-bago lang pala to mga ka-eats. So, baka magulat kayo kapag pumunta kayo ng Hong Kong. Pero, ito na yung bagong footbridge papuntang Central Pier. Naka-close na siya, tapos meron ng aircon. Dito, kita na yung Hong Kong Observation Wheel. Tapos ito na kasi yung ginagawang Central Yard. So ngayon, parang open pa siya at may construction. Pero itong si Hong Kong Observation Wheel, maganda yan, sakyan. Kasi makikita niyo yung harbor views from the top. Ito na yung Central Pier, mga ka-eats. At syempre, kita na dito yung ating Hong Kong Observation Wheel. So para siyang mas tumaas. Tapos kita nyo kung ano man yung event na nandun sa area niya. Tapos ito yung Central Pier at madalas stop siya or yan yung unang sakayan ng big bus double deck tours dito sa Hong Kong. Nandito na tayo mga ka-eats sa may Central Piers. Kita na natin si Hong Kong Observation Wheel na talagang towering over dito sa Central Yards. So ang tawag dun sa development, yung kulay green na yan, na ginagawa ng Henderson Land ay Central Yards. No? So para siyang isang malaking mall. Tapos yung grounds dito ay kasama na sa dinedevelop nila. Kasi madalas kapag may malalaking event sa Hong Kong, dyan ginaganap. Tapos dito kung gusto nyo mag-picture-picture, papapicture kayo, pwedeng manghiram ng costume, pwede dyan. Tapos yung mga tour buses at meron ding Mr. Softy doon, pwede. Titingnan natin kung magkano na itong Hong Kong Observation Wheel para makasakay tayo. Papakita ko sa inyo yung ticket prices dito sa Hong Kong Observation Wheel. So kapag private ride, solo nyo, 160 Hong Kong dollars. For adults, 20 Hong Kong dollars. For kids age 3 to 11 and senior citizens, PWD, 10 Hong Kong dollars. Tapos 3 below or below 3, free pa siya. Pwede kayong bumili dito sa ticketing counter or meron din sila ditong self-service mga ka-eats. Gumagalaw na. Kita na dito yung harbor, yung mga Star Ferry, tapos yung iba pang mga ferries or cruiser dito sa Victoria Harbor. Ito naman yung bagong development dito na Central Yard. So siguro in a few years, sabi 2027 daw. Tapos na to agad. Kapag malulain kayo mga kids, medyo nakakalula lang siya. Parang medyo kikilitiin yung tiyan ninyo. Pero okay lang kasi yung view naman, sobrang ganda. Tito nyo naman, hindi ako. Ito yung view. Yan o, yung Hong Kong skyline. Tapos yung Victoria Peak sana kung hindi maulap. Medyo maulap lang ngayon yung mga building sa Hong Kong dyan. Tapos yung Victoria Harbor, kitang-kita ninyo. Yung Central Pier, ang ganda.
Diba? Sa halagang 70 Hong Kong dollars lang. Diba? Pause muna tayo sa kakakain ngayong araw. Ang dami na namin nakain pero isang fun talagang activity itong Hong Kong observation wheel. Buti lang sabi ni Sid, let's ride the Ferris wheel, let's ride the Ferris wheel. Kaya ito, sinakyan natin. 70 Hong Kong dollars, 5 na kami. 20 for adults, tapos tig 10 naman sa bata. Pero again, kapag 3 below, free siya. 3 to 11, 10. PWD and seniors, 65 and above, 10 Hong Kong dollars din. Gorilla. Mga ka-eats, pabalik na kami sa Kowloon side. Ngayon, sakay na kami ng Star Ferry. Parang 5.5 HKD lang ata siya per adult. Parang pag per kid, mga 3.6 kung di ako nagkakamali. So, murang-mura pa rin naman siya. At talagang itong preferred na transportation kapag kayo ay tatawid, kapag turista. Kasi may sightseeing na rin kasama na may experience. Ipapakita ko sa inyo. Nandito na kami sa TST side ng harbor. Mga ka-eats, pag pupunta kayo anytime soon, makikita nyo dito yung display ng Gundam sa Hong Kong Harbor City. Pwedeng mag-video at mag-picture. Mga ka-eats, dito na muna namin tatapusin yung second day namin dito sa Hong Kong. Sana na-enjoy ninyo yung aming food trip sa Central. Yung effort, mga ka-eats, yung pagtutulak ng stroller, pag-akyat dun sa matatrik na lugar. At sana may natutunan din kayo na hindi siya masyadong senior-friendly pero kung matitibay pa talaga yung mga tuhod, why not? Tapos yung stroller kaya naman kasi may mga slopes naman talaga. Pero syempre pag tulog yung bata, may iistorbo ninyo kapag umakyat kayo ng mga hagdan doon sa Central. Ang maganda kasi talaga gawin sa Central, mag-explore, culture, syempre yung pagkain, tapos marami ring mga photo spots sa mga gilid-gilid lang. So yun lang mga kids, sana may natutunan kayo sa video na ito. Don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. At yung mga promo codes namin, huwag niyong kalilimutan gamitin para makatipid kayo sa inyong mga travel. Pambayad na rin yan ng travel tax, hotel, or mga extra meals at mga souvenirs. Until our next vlog mga kids, bye-bye!